Dalawang senador kakasuhan na ni Boying Remulla. Naku po. At ito, pinaka pinagmumulan daw ng korupsyon sa Congress ay isang sikat na bilyonaryo. Naku po, ito yung mga matitinding pasabog ngayong araw na ito, mga banateros, mga kabiyaya. Oo, so matindi-tindi na naman itong mga pag-uusapan natin dahil may mga panibago na namang mga, may mga panibago na naman mga pasabog tayong natuklasan for today's video. At syempre nandito na naman yung ibang mga natin, mga ibang balita na isasama na natin, nilalat na natin eh. Ganun din naman eh, kahit na walang masyadong nanonood sa atin. Kasi hindi naman kayo masyadong nag-share. Tawag dito. Pag-usapan ho natin to. At itong isang sikat na, etong dating sikat, at ngayon ay laos na isang komedyante na, na ipinagtatanggol ng mga makakaliwa. So pag-usapan din natin yan. Pag-usapan natin yan maya-maya, ha? Oo. Dito muna tayo sa unang balita. Katulad na lang dyan. Ito, paldo. Paldo na naman sila dito. 8 luxury vehicles na pagmamay-ari o konektado umano kay Saldico kinumpiska ng Bureau of Custom. Tiba-tiba na naman sila. Papasana all ka na lang talaga. Gravity. Tapos ipapasubasta yan. Tapos saan mapupunta yung pera? Alam na this. Diba? Ipapasubasta ng bureau. Tapos yung kikitain doon, mapupunta ba sa taong bayan? Well. May alikabok. Huwe! Di nga. Tiba-tiba na naman. Tanga na, parang sa kanya nila dinadala yung mga ganyan, no? Kasi nung nakaraan, ang nakita nating mga, sa totoo lang, alam nyo kapag ganito dapat, yung mga katulad nung sa Diskaya, dito, para lahat walang makinabang, dapat sirain. Sa totoo lang, dapat binubuldoser. 'Di ba, para at least walang makinabang. Kasi unang-una ipapasubasta yan, yung pera, sure ba tayo na mapupunta sa taong bayan yun? Di wow. Sa laki ng pera sa takaw ng mga kawatan diyan sa gobyerno, naku po. Posibleng ibigay nila sa taong bayan yan. Kaya mas maganda niyang ginigiba. Hindi puro inidoro yung gibain nyo. Wala kami mapapala doon. Puro inidoro na lang ginigiba nyo. Tapos nung nakaraan, vape. Ano sunod niyan? Foil. Banded na ang foil sa Pilipinas. Para wala nang adik. Tangina, baka biglang maisipan ni BBM yun, no? Okay, ibaban ko na po ngayon. Magre-report na naman si BBM. Haharap na naman sa atin. Ito po ang panibagong araw ngayon na ating ibabalita ko po sa inyo. Banded na po ang foil sa Pilipinas para wala na pong adik. Kaso, mautak si Marco. Sabi niya, puta na, hindi naman foil yun eh. Hindi naman ako gumagamit ng foil, hinihigop ko lang. Diba? So hindi pa rin siya maapektuhan. Kaya dapat dito, itong mga ganito, itong luxury car na to, ginigiba to. Hindi na para ipasubasta, hindi na para ibenta pa yan, para sabihin na naman nila, ibibigay si tama. Ulul nyo, tigilan nyo kami, pero tiba-tiba sila dyan ngayon, ha? At dito naman tayo sa pag-update ni Kong Pulong Duterte. Ito, dating Pangulong Duterte, laging kinakamusta ang pamamalakad ng mga anak sa Davao City. Grabe, no? Sobrang mahal na mahal ni Tatay Digong yung mga tiga Davao, no? Biruin mo, kahit nandun na siya sa napakahirap na sitwasyon, yung
iniisip niya pa rin yung yung kalagayan ng kanyang mga kababayan at syempre ang bansang Pilipinas. Yan yung talagang tutunay na may pusong Pilipino, 'di ba? Kahit kahit ang hirap na ng kalagayan niya, mas iniisip niya pa rin yung kapakanan ng iba kaysa sa kapakanan niya. No? Kaya Tatay Digong, malapit na. Malapit na silang ma-overdose. Waiting ka na lang, tatay. Uuwi ka na din. Tatay, tiis pa ha. Mga ilang higop na lang. Ayaw nga pala. Ayaw niya palang tawagin tatay. Sir pala, Sir Duterte, ilang tiis na lang ha, sir? Baka ilang higop na lang ng coke, baka ma-overdose na. Kaya medyo tiis-tiis na lang. Hindi ba, sa palagay ko, hindi na to aabot ng 2028 Baka sa susunod na mga buwan, baka tegi na to. Kaya Sir PRRD, waiting ka lang at malapit na ang ating inaantay na pag-overdose. Yun na lang kasi talaga din yung yung inaantay natin ngayon Kasi kung halimbawa nabababa sa pwesto, katarantaduhan yun. Hindi gagawin niya kapal ng mukha ng mga hype na yan Malamang sa malamang dyan, baka overdose na lang talaga ang pag-asa natin. Kaya malapit na tayo, konting tiis na lang. At salamat kay Sir Pulong Duterte. Ayaw niya nang tawagin siyang congressman Sabagay, kahit ako, nandidiri na ako Kung ako congressman, ayaw kong tawagin akong congressman. Nakakadiri ngayon. Pag sinabi mo kasing pag nakarinig ka ng salitang congressman, papasok buhay Papasok, kawatan ka. Kaya minsan ayaw na ng iba talaga. So dito naman tayo. Ito ay, ladies and gentlemen. From United States of Jakarta. 1,500 pounds. The beauty in the earth. Beauty of the world. The one of a kind, the one of the beautiful Congress woman man. Ano ba talaga? Woman o man? In the Congress in the Philippines. Please do welcome Representative Ortegi. Yay! Representative Ortegi. Bakit naman ganito yung picture niyo sa sister ko? Masyadong malungkot, litaw yung ilong niya. Tsaka yung balbas, litaw na litaw. Oo, nagmumukha siyang gorilla. Oy girl dami mo pang booking May 3 billion ka pang titi lang yan. Sorry sa mga nakikinig 3 billion yun ba Sister puta na daming burat niyan. Ang daming ratbo niyan ratbo. Kahit artista makakatikim ka 1 billion, isang artista. Uy, wow! Hindi, kahit mga 20 million isa sa artista, makakatikim ka na yan, sister. Oh, grabe. Wasak ang kinabuhi mo niyan, sister, Dahan-dahan sa pagsubo ng ratbo. Baka ikaw'y mabulunan. Magano ka maglagay ka ng plastic. Baka magkaroon ka ng sakit. Eto, basahin natin. 3 billion. Naku po. Representative Ortega may 3 billion sa 2025 DPWH budget. Cabral Piles. Lapit Tumanggap umano ng mahigit 3 billion ng distrito ni La Union. First District Representative Ortegi mula sa budget ng Department of Public Works and Highways or DPWH noong 2025 batay sa tinatawag na Cabral Files.
Kaya pala gigil na gigil ka na naman sa impeachment ngayon ha. Ikaw girl ha. Kaya pala gigil na gigil ka na naman sa impeachment kay VP Sara. Meron ka palang pang booking. Marami-rami kang ano dito. Marami-rami kang masusubo dito girl. Oo, iba't ibang putahe yan. Kahit foreigner pwede mong isubo. Oo girl, kaw ha? Puta na, 3 billion pang booking, wag. Tangina. Akala ko ba malinis ka girl? Girl, na paghahalataan ka, nasa Cabral Files ka pala ha? Matindi ka girl ha? Iba din. Iba din ang karakas mo bakla. Kita na 3 billion. Oh, ayos ha. Kaya pala ha. Kaya pala gigil na gigil ka sa mga Duterte. May Cabral Files ka pala ha. Ikaw ha. Malupit ka ha. O eto, shoutout po ha. Shoutout po kay Ombudsman Remulla. Kasi nakapokus ka lang sa mga senador. Pagpokusan mo naman yung mga congressman. Anak ng timang ka naman oh. Ano, sa senador ka lang? Dahil yun lang ba yung nasa script mo? Eh di wow. Eh sila Gardriola, 'di ba? Eto, etong si Ortega, nasa Cabral Files, sabi nila, di umano. Oh. Bakit hindi mo to pinapaimbestigahan? Eh bakit yung mga senador kagaya na lang nila Chis Escudero, nila Villanueva, Jinggoy, at etong si former Senator Bong Revilla, tinututukan mo. Pero bakit sa mga congressman wala ka man lang pinapaimbestigahan? At ilag na ilag ka. Bakit? Yun yung katanungan dyan. Yun yung isa sa pinakakatanungan dyan. At eto, shoutout kay Bernardo. Yung tungkol sa, 'di ba? Eto maliwanag na mga sinabi ni Diskaya na unang-unang kasabwat nila sa korupsyon ay ang mga Kongres. At ganun din naman ang lumalabas ngayon sa mga Cabral Files, 'di ba? So bakit etong si Bernardo mas nauna niyang ibunyag ang mga senador kaysa sa mga kongresista? Yun yung isa sa mga isa sa mga katanungan ngayon. 'Di ba? Na bakit mas nauna pang maraming nagsasabi na mas dihamak na mas maraming korap sa Congress kaysa sa Senado. At yung sa mga Congress ay talagang may ebidensya. Pero sa mga senador, sabi-sabi lang. Hindi kaya minamanipula etong si Bernardo na para idiin ng Senado at malihis ang issue sa mga kongresista? Tanong lang naman. Hindi kaya ganon? O katulad na lang nito, si Paula Ortegui. Oh. Bakit ito? Wala. Nasa Cabral Files pala. Anak ng teteng naman pala dyan, no? Isa sa mga gigil na gigil sa impeachment ni VP Sara. Kaya naman pala gigil ikaw, girl. Ayaw mong malaman at ayaw mong mapaupo si VP Sara sa darating na 2028 dahil alam niya na pati ikaw ay makukulong. Kaya ngayon, gets na namin, ha? Oh, linis-linis sa media, no? Pero puta na, may 3 billion pang tite. Ay, sorry. Dudulas ako. Okay, dito tayo. Eto pa isa. Gusto namin si Tulfo maupo sa Senado. Siya ang kalaban sa korupsyon, matapang at kakampi ng inaapi. Expectations versus reality. Asa na si Tulfo ngayon? O nga, no? Hoy, shoutout, Senator Rapi Tulfo. Ba't ang tahimik mo ngayon? Galaw-galaw ka naman. Baka may stroke ka niyan. Senator.
Senator Rapi Tulfo, baka naman, galaw-galaw naman dyan. Huwag kang mag-focus sa puro yung asawa, tapos may kabit yung lalaki, yung babae, tapos pinag-aaway-aaway nyo dyan sa show nyo. Huwag ganun. O, minsan mag-focus ka rin sa Senado. Ha? Nung nagkaroon ng corruption kay Saldico, kay Romualdez, kay Marcos Jr., dito sa anak niyang si Sandro Marcos, kokak-kokak din. Tahimik mo bigla, sir, bakit kaya? Ako, sir, huwag kang magtatampo sa akin. Ako po ay supporters nyo. Pero isa rin po ako sa bumoto sa inyo at nagtataka din ako na bakit tahimik ka ngayon. Kasi parang ano lang to, Sir Rapi Tulfo Parang pangako ni Marcos Jr. na 20 pesos per kilo na bigas at yung pangako mong kalaban ka ng korupsyon at kakampi ka ng mga inaapi, hindi ho na namin na ngayon nararamdaman. Parang ginamit mo lang yung mga kataga na yan para mapaniwala kami at may boto namin kayo. Hanggang ngayon tahimik ka, sir. Bakit kaya? Bakit kaya, no? Ha, Senator Rapi Tulfo, why? What are you sleepy? Sleepy? Joke lang. Sleepy, ano yun? What are you doing? What you quiet? Tangina, English pa more. Tangina, no? Hindi kahit naman di sino siguro. Hindi lang siguro ako nakakalata. Kahit kayo mga banatero, siguro naiisip niyo rin na bakit tahimik kaya si Tulfo. May mga bali-balita kasi na itong si Rapi Tulfo magiging bataan ni Marcos Jr. sa darating na 2028. At ito ay isa sa mga nila na pwedeng maging katandem. Kasi maraming pwedeng itandem dito kay Rapi Tulfo na kahanay ni Marcos Jr. Pwede nilang kasi kahit ganyan si Martin Romualdez sa kakapalan ng mukha niyan at sa kapal ng bulsa niyan tatakbo pa rin yan, pero baka hindi baka presidente or vice president. At maaaring pwede niyang maging katandem si Rapi Tulfo. Kaya siguro nananahimik. Intindihin niyo na. O baka naman si Marcos Jr. lang ang nagpaurong ng bayag niyong mga Tulfo. Ay, wag natin damay si Ben Tulfo. Si Erwin, ikaw at si Mon lang. Idol na idol ka pa naman namin. Idol na idol ko pa naman mga Tulfo. Tapos si Marcos Jr. lang pala magpapaurong ng bayag nyo. Nakakaya. No? Expectation versus reality, no? Totoo, no? Ay, nako, parang parang yung mga pangako ni Marcos Jr. wala rin pinagkaiba. Nangako hanggang ngayon, hindi naman natutupad. Hiyaan mo na, Tulfo. Kung tatakbo ka man ng vice president, mas okay na lang siguro senador. Baka sa senador, di ka na ulit manalo eto. Eto pa ha. Remulla, Congressman, Ombudsman Remulla. At sa mga dyan, bakit ito? 480 billion. Gardriola linked account across Aquino to Marcos era. Ba't nandito si Pangulong Duterte? Walang yan naman. Walang yan talaga tong bilyonaryo, no? Aquino to Marcos era. Diba? So, bakit nandiyan si Pangulong Duterte? Ba't ito, hindi to iniimbestigahan ni Ombudsman Remulla? Bakit ito, hindi to ibinulgar ni Bernardo? Una-una, malamang nasa Cabral Files din to. Kasi lang din yan kung ano yung nilalaman nung Cabral Files. Ganun at ganun din ang nalalaman ni Bernardo. At ngayon, ganun din si Alcantara. So, bakit ito hindi niya alam? At bakit ito hindi iniimbestigahan na nakapokus ang lahat ngayon usaping pagnanakaw sa kaban ng bayan, nakapokus sila sa mga senador. Hindi ko naman pinagtatanggol dito yung mga senador. Ang akin lang, unang-una,
titimbangin kasi natin O katulad na lang yan kay Senator Chis Escudero. Yung kay Senator Chis Escudero, 30 million ang di umanong binigay sa kanya. At inamin naman ng kontraktor yun, pero galing sa sarili niyang pera. Yung ibinigay niya kay Senator Chis Escudero. Timbangin ho natin maigi. 480 billion versus 30 million. Sino ang mas malaki? Eto na lang dito na lang Eto na lang. Sige, wag na tayo sa 480 billion. Dito na lang tayo, 3 billion. Bakit eto hindi iniimbestigahan? Bakit yung 30 million ni Senator Chis Escudero iniimbestigahan? Bakit yung kay Bong Revilla, kay former Senator Bong Revilla, iniimbestigahan na kahit wala namang may pakitang ebidensya, pero bakit etong mga to hindi iniimbestigahan? Yan yung pinaka-katanungan dyan. Liwanag niyang dalawang yan. 480 billion. 3 billion, pangburat. Ay, sorry. Na naman tuloy, nadulas na naman ako. Nadudulas yung bibig ko. Sorry pasensya na po Sa mga nakikinig dyan, bastos talaga bunganga ko. Pasensya na kayo. Sanay na kayo yan dyan po kami nagtataka na bakit nakapokus lang sa mga senador. Bakit yung mga congressman hindi kinakalampag? Kinakalampag siguro yung iilan na hindi naman nila kabaro or hindi nila kapanalig. Katulad na lang yan Kiko Barsaga, Lebiste, syempre yung mga Duterte dyan, diba? Yung iba pang mga congressman, kagaya nila Mike Defensor. So yan lang yung mga pinipitik-pitik. Pero etong sila Gardriola, sila Abante, yung iba-iba pa dyan, yung Quadcom, yan, si Paulo Ortega, isang bayot dyan sa Congress. Bakit hindi iniimbestigahan? Dyan nagtataka ang taong bayan. Diba? Galing, no? Tang na talaga tong bilyonaryo. Aquino to Marcos era, pero nandun si Pangulong Duterte. Gago no? Ang lakas makagago Eto, dito naman tayo sa asaran. Lakihan natin. Maganda to Basag dito si Auntie Claire sabi ni Auntie Claire, PCO, Yusek Castro ibinida sa live stream ang biniling Chakidal. Ayan kasi yung sinasabi niyang kamukha ni BP Sara. Tapos, sagot ni BP Sara, tignan nyo yung mukha niya. Nadinig lang ang pangalang PBBM, may kahawig pag ganyan ni tsura niya. Basag ang putang ina. Hindi. Kapag naririnig ko ang pangalan ni Yusek Castro, si mukha ni Lisa Araneta Marcos yung naalala ko. Tapos, siya? Kabit siya ni BBM yun. Mga naalala ko pag narinig ko Yusek. Ang dami. Pag nababanggit, Yusek Castro, ang lalabas, tanga. Ganun. Misa naman, Yusek Castro, bobo. Tapos yan, pag medyo naalimpungatan ako, minsan napapanaginipan ko Sama kasi talaga ng ugali nitong hype na to Yan. Pag naririnig ko sa radyo, sa TV, Yusek Castro, ang pumapasok agad sa utak ko, yung mukha ni Lisa Awig naman sila ni Lisa Paras pa sila ng buhok. Paras pa sila mong palaka. Ay, sorry. Basag siya kay BP Sara ba? Ay, eto pa. Ano to? Tutol. Risa Ontiveros tutol sa pagbabalik ng parusang bitay. Bakit? Natatakot ka? Di ba may insertion ka din? Natatakot ka sa bitay kasi mauubos kayo. Takot sa bitay yung mga gago kasi mauubos sila. Human right na naman? Labag na naman sa human right.
Pero yung mga kurap na katulad nyo, hindi labag sa human right, ang galing. Tutol sa pagbabalik ng parusang bitay. Di alam nyo, napakaganda ho talaga na maibalik tong parusang bitay. Lalong-lalo na, hindi naman kasi hindi naman kasi sa, mas maganda nga pangkalahatan Pero mas dapat ipataw ito sa mga public official. Senador, Vice President, President, Congressman, yan, dyan dapat ipinapataw yan. Congressman, Mayor, ano pa ba? Vice Mayor, yung mas mababa dun sa, ako ay tutol na dun. Pero doon sa pinakamatataas ng mga posisyon sa gobyerno, yan, dapat yan. Oo, talagang dapat na magkaroon ng parusang bitay sa mga hayop na yan. Kasi nga, hanggat hindi ginagawa yan, hindi sila madadala Ang ugali ng mga Pilipino, kapag hindi mo dinala, hindi yun talaga matututo. Habang buhay silang magiging ganyan. Kung kawatan sila, hanggang habang buhay na nandyan sila sa gobyerno, magiging kawatan sila. Never yan magbabago at hindi mananawa yan na magnakaw sa kaban ng bayan. Yan ang totoo dyan. Kaya itong parusang bitay na to, nararapat talaga to. At dapat ang unang makatikim nito yung mga kawatan sa gobyerno. Pabor ako dyan. Si Risa, natatakot. Baka pati siya damay. Okay, kamusta na pala yung testigo mong bumaliktad? Ha? Kamusta na? Yung taong pinakulong nyo, hanggang ngayon wala pa rin kayong ebidensya mapakita. Kamusta na, Risa? Kaya mo sa susunod na tatakbo ka, presidente, vice president, ulul. Ngayon pa lang, 1 milyong pakyo ka na. Tangina mo, di mo nga maayos utak mo Tignan mo ako, ilang minuto na ako nagsasalita 27 minutes na ako nagsasalita, ha? Nakita mo ba ako nagbasa? Nagbasa ng opinyon ko? Hindi, di ba? Putang ina, ikaw bumati ka lang ng magandang bagong taon binasa mo pa. Tapos gusto mo maging presidente? Yudipunggol ka? Gusto mo maging presidente ng Pilipinas? Ganyan ka bobo? Wag na, uy. Ang inang yan. Babati lang, magandang bagong taon. Putang ina, may hawak ko. Tumitingin pa sa baba, halatang nagbabasa Kahit ini-edit yung video, i-slow mo video, talagang titingin sa baba. Halatang may binabasa, putang inang yan. Tapos gusto mo maging presidente, ulul. Lo mo. Gilan mo kami. Nandito tayo. Eto na nga. Kabataan Party List calls for the immediate release of Chantal. Chantal ba to? Kantal. Chantal Enocoche. May isa na naman pong kabataan ng naligaw ang landas. Dalawa na ang ngayon, ang dalawa na ang niniligawan ng landas ng mga kabataan. Kung hindi droga, NPA. Hayop na yan. Tangina kasi dati wala na tong hayop na mga hayop na to Yung mga namumuno dito, wala na to Tsaka dati kahit papano naging may mga naging kilala din ako ng mga NPA noon. Naging maayos naman sila pero ngayon, tangina grabe nagiging sila. At dumadami pa. Wala ikaw ba naman ponduhan ni Ngagba di mas lalong dadami ka pa talaga. Tas puro panalo pa yung kanilang mga kandidato. Mga kabataan party list, ML party list, putana dami niyan. May mga senador pa. 'Di ba? So ganyan kalulupit. Tapos sasabihin nyo hindi NPA. Ulul, nung ginagawa ng estudyante doon sa gubat. Natatawa nga lang ako dito nagbabaliw-baliwan Agawa doon ng gagagamba. Ano kakatwiran nyo sa amin? Hindi nakita siya doon ng gagagamba. Siguro naligaw, hindi binaliktad yung damit. Ganun ba yung Ganun yung kakatwiran nyo sa amin?
O baka may ka-meet up na jowa tas naligaw. Tigilan nyo na kami sa mga katarantaduhan na ano nyo ha. Katarantaduhan na tawag dito, katarantaduhan na ano nyo, ano ba to? Katarantaduhan na katwiran nyo dito mapatungkol dito sa mga kabataan na namamatay at nahuhuli sa kagubatan ha. Hindi yan mga nanggagagamba, leche kayo. Walang ganyan, nanggagamba din ako dati, hindi naman ako naging ganyan. Hindi, nanggagagamba lang po yun. Tapos may sakit pa sa pag-iisip. Ay, ano nila dyan, nikakatwiran eh. Oh, ay, ito pa isa. Nagkita na naman tayong dalawa. Ayun na kitang makita eh. Ba't ka nagpapakita? Franz Castro, nakiusap sa korte na muling suriin at baliktarin ang hatol upang maiwasan ng pagkakulong. Gago! Uutusan mo korte? Nabaliktarin yung desisyon? Mapatungkol sa pagiging child abuser mo? Ha? Gago ka ba? Sino ka? Susuriin maigi? So ibig sabihin, may dalawang ano? May dalawang utos or may dalawang utak ang korte na maaaring magbago? Eh obvious naman talaga eh. At dapat talaga makulong ka. Hayop ka. Oh, bakit may ganito? Bakit may ganyan? Dahil sa mga putang inang to. Yan po ang pinakamalinaw na nakasagutan yan. Ha? Bakit may ganito? Dahil sa mga to. Ha? Yan po yun. Yan po yung kasagutan dyan. Wala na pong iba. Ha? Tapos sasabihin para maano, takot ka makulong? Oh. Wala, kulong ka. Dapat nga matagal ka ng kulong eh. Ba't nga ngayon malaya ka pa eh. Ha? Hindi dapat talaga nakakulong na tong tao to. Kung hindi niyo kukulong tong mga tao to, etong mga ganito, mas dadami to pag hindi niyo kinulong tong mga tao na to. Sila ang pasimuno niyan eh. At mismo sa bibig ni Joma Season nang galing ng mga NPA etong mga hinayupak na to. Ha, itong mukhang mangkukulam na to. No, na laging kumakatok sa bubong nyo. Kaya yun. Ang natatandaan ko pa yung katwiran niya eh sa TV5, yung ano daw, parang magpipiknik lang daw. Pipiknik sa gubat? Gago ka ba? Magtuturo lang daw, may tuturo lang daw. Tuturo sa gubat? Tanginan to mga to. Buplax, kaya dapat makulong ka lang. Utusan mo pa korte, sino ka? Parang utusan mo korte. Saraulo ka ba? Dito tayo. O ito pa isa. O ito na. Naglalabasan na sila. Hindi daw sila hindi daw sila miyembro ng CPP-NPA ha. Pero Kabataan Party List nananawagan na maagarang pagpapalaya kay Chantal Ani Kotse. O, isa lang po yan ha. Eto, magnanay po yan ha. Nang dahil sa mga to, eto, yan, kaya may ganito, okay? O kaya, tuturuan ko kayo ulit. Kung gusto nyong mawala to, dapat mawala tong mga to, pati eto. Ha? Yan yung mga yan yung mga pasimuno eh. Ha? Kaya dumadaming ganito dahil sa mga putang inang ito. Yan. Tapos ngayon, di-deny nyo, hindi kayo NPA. Lul. Uy! Ito pa. Small fish lang ang 480 billion ni Congressman Gadriola. Maraming mas malalang buwaya sa Congress ngayon bonus na naman sila dahil May 2026 budget na naman. Grabe no? Grabe no? Lupit no? Tindi. Ang tindi ng
Kalakaran talaga. Ang tindi ng ano sa Congress. So, kaya nga yan din ang gusto kong maging ano sa balang araw pag nagkaanak ako eh. Anak ha, mag-aral ka mabuti, mag-congressman ka, mangurap ka. Ayun, tinaruan pa yun. Ay, joke lang ho yun. Puta na ka, di baling magdildil kami ng asin, wag lang pera ng taong bahay, parang kinain ko din yung kaluluwa ko nun. Ayop na yan, wag na uy. Sa inyo na lang yan. Ito nga yung isa katanungan dyan. 400 billion ni Congressman Gardriola, hindi nila pinapansin. Diba? Pero yung mga senador na halos wala namang sapat na ebidensya at kakapiranggut lang. Kahit, totoo naman, kahit piso lang ang ninakaw nila, pag nanakaw pa rin yun. Pero ang masama kasi dito, yung kay Senator Chis Escudero at kay Senator Bong Revilla, ay wala namang silang maipakitang ebidensya. Kasi kung may pinapakita lang silang ebidensya kay Senator Chis Escudero at Senator Bong Revilla, putay na, binanata na namin agad dyan. Kaso wala eh. Puro hearsay, sabi-sabi. Tapos eto na may mga dokumento, may mga ebidensyang ipinapakita, maraming mga tao nagsasalita mapatungkol sa ganito, tahimik ang mga putang ina. Diba? Ganun kalupit eh. Kaya talagang masasabi mo, kaya yung si Bernardo na yan, malamang sa malamang, katulad lang niya ni Alcantara na minamanipula ngayon para idiin yung mga senador, at kapag nawala yung mga senador na yun, alalahanin nyo, andyan na naman, babalik na naman ho tayo sa puntong impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kapag nabawasan ng mga senador sa Senado, katulad na lang nila Jinggoy Estrada, Villanueva, Chis Escudero, sino pa? Senator Bongo, Senator Bato, mas mapapadali ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At alam naman din po natin na yung mga nabanggit na senador na yan ay hindi pumirma sa impeachment ni VP Sara Duterte. Katulad na lang ni former Senator Bong Revilla na kaya pinag-iinitan ngayon at kaya rin hindi nanalo, na mas nanalo pa si Lito Lapid, kasi nga etong mga Revilla ay hindi pumirma sa Congress ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yun yung katotohanan dun. Kaya kayo wag ho kayong basta-basta maniniwala sa mga bali-balita na napapanood nyo sa TV. Bong Revilla kinasuhan ng ombudsman dahil sa ganito. Wag kayong ganun. Mas maganda alamin nyo muna. Hindi ba kayo nagtataka na ba't kakasuhan si Revilla? Ba't kakasuhan si Escudero? Wala namang ebidensya may pakita. Yung nagbigay naman ng 30 million kay Chis Escudero, sinabi naman nun na galing sa pera niya. Bakit kay Gardriola, kay Ortega at sa iba pang mga congressman, lalong-lalo na kay Martin Romualdez, ang dami nang tumuturo. Mali-malitang pera, bakit hindi iniimbestigahan? Yan, di ba? Ganun lagi yung isipin nyo dapat. Maging talaga tayo dito, maging talagang malawak kasi kung kami ay nakita namin talagang may ebidensya laban sa mga senador at yung maglalabas ng ebidensya ay katiwa-tiwalang tao, putangin lang ngayon, binabanatan na namin ngayon yan. Ba't hindi namin binabanatan? Kasi nga, talagang namin na ito ay isang propaganda lamang para iiwas ang issue sa Congress at itoon sa Senado. Yan yung totoo dyan. At dito naman tayo. Ayan na, eto na, si Tuesday Vargas kahit Friday na. Kahit Saturday na pala. Hindi NPA ang mga scholar ng bayan. Paano mo nalaman? Ano to? Sunin. Ano yan? Aber? Ano yan? Tuesday Vargas. Ano to? Yung iba pang mga estudyante na namamatay sa gera, mapatungkol gera ng mga sundalo at mga makakaliwa. At yung mga nadadakip,
na mga graduate sa iba't ibang universidad. Ano yun? Tigil-tigilan mo kami Tuesday. Sayang ang pagiging magaling mong komedyante kung ikaw ay tanga-tanga naman pagdating sa politiko. Tandaan mo yan. Ito yung sinabi niya eh. Ha? Basahin natin to ha. Sa totoo nasaktan kasi siya dun sa post ni Sir Jack. Ngayon, pati kami dinamay dito kasi nga marami nga daw. Ito basahin natin yung ano na. So, sobrang laki na rin. Hindi na natin mababasa pala to. Sobrang liit pala. Etong mga nasa baba, ito yung mga estudyante na nag-graduate sa iba't ibang universidad na naging NPA. At talagang may resibo, may ebidensya. Hindi ko lang alam kung ano tong sinasabi ni Tuesday Vargas na wag daw parang napakababaw daw ng opinion ni Sir Jack at ng mga kasamahan nito na para sabihin daw na nanggagaling yung mga recruit ng mga NPA sa iba't ibang universidad. Totoo naman. Ano to? Fake news ba yan? Edited ba yung picture na yan? O eto, edited ba to? Binalita to sa TV Edited ba to? Hindi naman to edited Gilan mo kami, Tuesday. Tanga na, isa kang influencer. Isa kang artista na dapat ay hindi kaya kasapi ka rin nila. Tatanong lang naman. Walang masama dun. Ang daming nasasaktan sa mga post ni Sir Jack ngayon. Ang daming nasasaktan kasi nga totoo. Ay nako, Tuesday Vargas. Anong nyari sa'yo ha? Anong nyari sa'yo? So eto na nga po yung sinasabi ko na isang kilalang bilyonaryo ang talagang promotor ng korupsyon sa Congress. At eto nga po, sino nga ba to? Eto po ay walang iba kundi si Enrique Razon. No? Si Enrique Razon ang utak sa likod ng korupsyon sa Congress. Inilantad ko ang lahat sa isang talumpati pagbalik ko sa unang linggo ng Pebrero. So abangan natin to So sino ba tong si Enrique Razon? So ito naghanap po ako ng isang article mapatungkol sa kanya para malaman nyo din. Si Enrique Razon Jr. ay isang negosyante at tagapagpamahala ng mga kumpanya sa Pilipinas. Siya ay isinilang noong Marso 3, 1960 sa Manila, Philippines. Ang kanyang ama ay si Enrique Razon Sr., ang dating pangulo at may-ari ng International Containers Terminal Service INC or ICTSI, isang kumpanya sa shipping logistic. Si Enrique Jr. ay nagtapos ng sekundarya sa De La Salle, Subel sa Pilipinas at kumuha ng kursong Bachelor of Science and Finance sa Georgetown University, Washington DC. So ito pala si Enrique Razon Jr. ay isang kilalang bilyonaryong businessman sa Pilipinas. Wala kayong naalala? Wala kayong naalala about sa mga businessman. Alam nyo may dito sa sinabi ni Kiko Barsaga. Dito sa congressman na to. Sa taong ito. Sa mga businessman. Kung maaalala nyo, unang-unang naapektuhan sa pagiging mahigpit ni Pangulong Duterte noon ay ang mga businessman. Dahil alam naman ho natin na malaki ang binabayarang buwis ng mga businessman dito sa bansang Pilipinas. O baka sabihan nyo ako, Jay, paano kasabwat yan sa korupsyon? Bilyonaryo na nga yan. Hello? Saan ka ba nakakita ng isang bilyonaryo na nakontento sa yaman niya? Ber, tanongin ko nga kayo. Di ibig sabihin yung kumpanya ni Razon na
international containers terminal or kumpanyang shipping logistics, dapat nakasarado na. Kasi kontento na siya sa bilyon niya eh. Di ganun yun. Saka hindi lang si Rason, hindi lang si Enrique Rason ang nakikita ko dito, kundi iba't ibang mga businessman. Lalong-lalo na yung mga businessman na sinagasaan ni Pangulong Duterte noong panahon niya. At talagang masasabi nating sila din talaga ang mga nakikinabang sa mga korupsyon ngayon. Dahil malaki ang mga nawalang pera ng mga yan noong si Pangulong Duterte ang presidente. At isa pa dito, may mga sabi-sabi na yung ibang mga kilalang businessman dito sa Pilipinas, sila pa mismo ang nagdadala ng mga droga sa bansa natin. Kaya itong korupsyon na to na sinasabi ni Kiko Barsaga, maaaring totoo. No? At baka kabilang lang doon si Enrique Rason. Grabe, no? So, syempre, bago ang lahat, dito muna tayo sa patutsada ni Boying Remulla. So, ano ba to? So, panoorin po natin. Hindi pa pinapangalanan, pero posible umanong may madagdag pa. Ito po yun yung sinasabi niyang dalawang senador. Dalawang senador na kanyang ipaparesto or sasampahan ng kaso. So panoorin natin. Sa mga kasalukuyan at dating senador na iniimbestigahan kaugnay sa maanomalyang flood control project ayon sa Ombudsman. At sa paggulong ng imbestigasyon, magiging matipid na rin daw ang Ombudsman sa pagbibigay ng detalye kung kailan magsasampan. Ay, wag. Magpa-press con ka lang araw-araw, oras-oras para mamatay ka ng hinayupak ka. Joke lang. Ay, naku. Napagod na ba siya sa kaka-press con? Wag, sige, tuloy lang. Ng kaso at posibleng paglalabas ng arrest warrant. Nakatutok si Salima Refran. Okay. Salima Refran lang pala yan eh. Okay, pasok. Humaharap na ngayon sa preliminary investigation sa Department of Justice ang tatlong kasalukuyan at dating senador kaugnay ng maanomalya umanong flood control projects. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, may dalawa pa na posibleng madagdag dito. Yung tatlo muna, pero parang meron pang-apat na tinitingnan namin at pang-lima, pero yung isa senador, yung isa hindi na senador. Yung hindi na senador, alam naman na natin kung sino. Si Senator Bong Revilla yun. Okay? Hindi na sila pinangalanan ni Remulla, pero ilang mga senador at dating senador, pati na mga kongresista ang sumasailalim ngayon sa fact-finding investigation ng Ombudsman. Hindi mas nakapokus ka sa mga senador eh. Kung hindi mo nga mabanggit yung apelidong Gadriola. Kapag nakitaan sila ng basihan, saka sila isa sa ilalim sa preliminary investigation. Pag nakitaan ng basihan, bakit? May basihan na ba doon kay Revilla? Kay Chis Escudero? May basihan ba doon? Wala naman na. Puro hearsay lang din yun. Kung saan bibigyan sila ng pagkakataong sagutin ng mga alegasyon at magsumite ng kanilang mga ebidensya. Okay. At kung may sapat na ebidensya, saka sila sasampahan ng kaso. Okay. Sabi rin ni Remulla, magiging matipid. Matignan nyo, ang liwanag na sinabi niya, kung may ebidensya, ibig sabihin, nagsasalita na agad ang ombudsman na wala naman palang hawak ng ebidensya to. Gago. Nagsasalita si ombudsman ng ganito tapos wala pa siyang sapat na ebidensya. Ang galing. Bid na raw siya sa pagbibigay ng mga detalye. Kung kailan magsasampa ng kaso at posibleng maglabas ng arrest warrant. Okay. Kasi it's misinterpreted and some people want to push the issue more and try to put a date. I will not do that. Tapos na tayo ron. I think we've learned our lesson from that. Hindi raw alam ni Remulla kung saan nakuha ni Senator Amy Marcos ang sinasabi nitong petsang January 15 para sa pagsasampa ng kaso laban kina Senador Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada at dating Senador Bong Revilla. Buti siya, alam niya. Ako, hindi ko alam yun. So there's no truth to that? Ewan ko na saan nagkagaling.
Ang mga computer naman na galing sa opisina ni yumaong DPWH Undersecretary Cathy Cabral Wala na. dinala sa ombudsman, nakaselyo pa rin daw at hindi pa nabubuksan. Wow. Inaayos pa raw ang proseso sa pagbubukas Wow. at forensic examination sa mga ito. Wow! Makakasama raw dito ang Department of Public Works and Highways at ang Commission on Audit. Ang laman lang daw ng mga ito ang magsasabi ng totoo sa mga naglalabasang dokumento. Huwag lang magsasabi yung ibang tao na alam nila yung laman, oh, kasi walang pwede magpatunay niya kundi yung computer mismo na Wow! Akala mo naman siya talaga. Tangina mo, kailan ka lang naging ombudsman eh. Eh yung iba dyan, matagal ng congressman. hawak namin. At walang pwede magsabi na yung kanila ang tunay, yung iba hindi tunay. Matatanda ang sinabi noon ni Batangas 1st District So ibig sabihin, ganyan nga yung gagawin nila. Diba? Hindi ako nagkamali. Hindi ako nagkamali. Na balang araw sasabihin nila yung dokumento ni Libiste ay peke. Hindi ako nagkamali. Sabi na nga ba eh. Yan ang sasabihin nila eh. Pipikiin nila yung dokumento ni Libiste tapos yung sa kanila yung original. Ang galing, di ba? Representative Leandro Leviste na hawak niya ang mga dokumento mula kay Yuse Cabral at pwede raw itong i-authenticate ng ombudsman. Authenticate for what? And who's having it authenticated? Ngayon, di ba? Ayaw niya na i-authenticate. Kakasabi mo lang eh. Di ba? Bakit ayaw mo i-authenticate yun? Di ba? Dapat i-authenticate mo yun. Hindi mo nabubulol pa tuloy ako. Hindi mo masisigurado kung yun ba ay peke o hindi. Kahit nga yun sa'yo dati i-authenticate mo yun kung totoo ba yan o hindi. For what purpose? Oh. Are they prosecutors? Are they investigators? Kasi kung ito yung aid of publicity, Katarantaduhan sagot yan, Boremulya. Kasi kung ano laman nun, na dapat pinapansin namin. Kabobohan Diba? yan. Ang gagaling sa kanya, tapos sasabihin niya, bibigyan niya kami ng duda yung aming pagkatao dito. Sabihin niya kung ano problema. Diba? Bibigyan niya ng motibo na parang wala kaming ginagawa. Ba't ang dami mo wala namang sinasabing ganun. Pinapa-authenticate lang sa inyo kung legit ba yun o hindi. Ay, naku po. Araw, nandito lang naman kami. Di pumunta siya dito. Samantala, Ang dami niya nang sinabi. Naku po, ewan ko sa'yo. Ang dami nang sinabi ni Remulla. Sabi ko sa inyo yung mga dokumento na hawak ni Libiste, papalabasin nilang peki yan, no? Tapos yung hinahanap ng kampo ni Cabral na kahon-kahon ng mga dokumento, alam na dis kung nasan yun. Antindi. Lupet. Lupet, didodong. So yan mga barateros, mga kabiyaya, ano pong may kukomento nyo ho dito sa mga binalita natin ngayong araw at mamaya ho panoorin nyo po ang Banateros Brothers sa Vox Populi sa SMNI, no, ang boses ng bayan. So yon, bago nyo po lisanin ng aking video is don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pipindot na lang din po yung bell button para lagi kayong updated sa ating mga video araw-araw. At ayun, binabati ko po at mega love shoutout sa lahat ng OFW Hero Abroad sa mampanig ng mundo, sa ating mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusuporta sa Banateros Brothers, sa lahat ng manonood na sumusuporta sa Banateros Brothers, SMNI, Duterte family at siyempre kay Pastor Apollo Kibuloy. So yun, maraming salamat. Ingat po kayo palagi. God bless and peace. And bye-bye. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang makakaawan, walang inuurungan.